Yan, yung ombudsman, heavily compromised. Ito pa naman ang ginagawa ng kasalukuyang ombudsman. Yung predecessor niya, yung sinundan niya, Opo. ay dating Associate Justice ng Supreme Court. Yeah. Para matakpan yung lack of real legal achievement ng kasalukuyang ombudsman. Wala siyang ginawa kundi siraan yung dating ombudsman. Meron ba namang ganon? Mali. Walang gumawa nun eh. Ilabas mo na yung saliin, ganito, ganon, may secret. Maraming kapuitan eh. Pagkatapos, yung ICI na na-compromise na dahil kung ano-anong ginawa nila kay Magalong, kinompromise nila yung, in-undermine nila si Magalong, yung isang compromised agency magsusumite sa another compromised agency, walang maniniwala dyan. Wala na. Kita nyo ha, paano kayong maniniwala? Sinala nila yung mga gusto nilang kasuhan. Eto, sa bagay, partial lang naman ito ha, tingnan natin, pero nagtataka lang ako, eto mga nirekomenda nila na i-prosecute. Ha? Dalawang senador, si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Saldi ko. Bakit pa hanggang isaldi ko lang kayo, ano? Ex-Caloocan 2nd District Representative Litsi Cahayon Uy. COA Commissioner Mario Lipana. Nasaan yung ibang congressmen? Dami nun, di ba? Oh. Di ba in-interview nyo si Martin Romualdez? Ayaw nyo naman pakita. Palagi ko ganito lang nangyari sa interview yun eh. Dito bating si Speaker. Hi, Speaker, oo. Thank you for honoring our invitation. Sabi niya, naman, sabi ni Speaker. Basta kayo nag-invite, darating ako. Speaker, kasi may mga nagbanggit sa inyo sa pangalan nyo, na kayo daw ay tumatanggap ng pera in connection with the flood control projects. Totoo ba yun? Hindi totoo yan! Puro kasinungalingan yan! Yun ang sabi. Ganun ba? Sige, thank you po ha. Kita nyo, sabi sa inyo, walang kasalanan si Speaker eh. Di ba? Hindi, ganun na. Bakit? Parang na-imagine mo. Sige, thank you, Speaker. Walang anuman. Ganon. Ganun na nangyari noon. Sayang diba? naman yung budget ng ICI. Kasi, while independent ang ICI, ang independence niya ay sa influensya ng ibang tao as to the conclusion. Ayun. Hindi yung ebidensya. Bakit hindi nila tinake into account yung salaysay na sa Senado ng mag-asawang Diskaya Ayun. na nagtuturo kay Martin Romualdez? Bakit etong testimony ni Gutesa, Marine Sergeant, Master Sergeant Gutesa ay hindi nila kinonsider as sworn statement yun, di ba? Huwag niyong sabihin ang i-consider nyo lang yung mga pumunta sa inyo. Kasi holistic po dapat ang approach niyo, di ba? Ayun. Hindi porket hindi humarap sa inyo, hindi nyo na i-consider. Kasi huwag niyong sabihin self-contained kayo kasi pagkatapos pumunta rin kayo sa ombudsman. Si Dizon, siya yung pinag-iimbestigan nyo, di ba? Laging panay ang press release, nare-report pa nga rito. Si Dizon nag-imbestiga ng ganito, si Dizon nag-imbestiga ng ganito. I'm talking about Secretary Vince Dizon na alter ego ng Pangulo. Di ba? Hindi nyo kinoconsider yung ibang ebidensya. Pagkatapos, eto pa, natatawa ako, etong si Gutesa, sinabi ni Senator Lacson. Sinabi rin noong mga ibang mga tagapagsalita ng iba't ibang ahensya. Yes. Tapos na yung investigasyon at ang nangyari ay ayon doon sa notaryo, falsipikado daw yung kanyang pirma. Na naman. Sabi naman ng iba, sabi naman ni Senator Marcoleta, baka naman na-pressure lang. Bakit pa ulit-ulit yon samantalang irrelevant na po iyon na issue? Sapagkat kay falsipikado, kay hindi yon, the fact remains that very same statement na nagtuturo kay Speaker Romualdez na siya ay tumanggap ng mali-malitang salapi ay
sinumpaan Ayun. sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee. Committee, oo. At hindi lang sinumpaan, ha? Opo. Siya ay na-interpellate pa ng mga senador. Hala. Mas mataas po ang antas ng statement na yon sapagkat siya ay na-interpellate o kumbaga sa korte by analogy, siya ay na-subject sa cross-examination Yeah. kesa sa isang affidavit na ex parte po lamang. Anong ibig sabihin ng ex parte? Siya lang ang nagsasabi noon, siya lang nagsasalaysay. Hindi ko sinasabing ang lahat ng affidavit ay walang katuturan. Meron po. All notarized documents are entitled to full faith and credit Aha. upon their respective faces. Ha? Ibig sabihin, prima facie, Opo. yan ay totoo. Sinumpaan yan eh. Okay. Ngunit, kung ibabatay natin sa antas ng bigat ng ebidensya, mas mabigat yung sa Senado. Sapagkat, humarap siya personally, mga senador ang nagtanong sa kanya, ang pinagsumpaan niya ay yung committee secretary, Yes. yung Blue Ribbon Committee, COMSEC, ang kanyang pinanumpaan. Bakit hindi kinonsider? Bakit walang kinonsider na mga testimonya na nagtuturo sa speaker? So, okay na ba yun? The Justice Andres Reyes? Lusot na ba? Iyan ang sinasabi ng mga tao. Yan. Kaya kanina kung mga kinig doon sa napakagandang interview ni Boss Dennis Antenor doon sa Opo. isang ekonomista. Kaya ganyan ang piso, tatama na ng 60. Yeah. At sa black market nga daw Talo na talaga. 60 na eh. Oo. Walang kumpiyansa. Bakit? Dahil naaamoy-amoy na yata ng mga tao na walang manyanyari. Wala ayan na. na. Di ba? Sinasala na. Yun lang. Bakit doon lang tumigil? Ang daming mga lumalabas sa Batangas. Yung kay Opo. Congressman Luistro. Yeah. Yung kalye, di ba? Na nagigiba na. Na after mag-release ng 100,000,000 piso, wala pa rin kalye, lupa pa rin. At yung lupa ay parang naguguho na. Ano naman nangyayari? Di ba? Ang dami. Di ba? 13 ba? Yes. Na congressmen. 14 ang binanggit. yun. 14 Yun ang pa alam pala. ko. Opo. Bakit hindi napasama? Although, tingnan po natin, tingnan pa rin natin, ha? Imbestigahan man Kasi lang. wala naman tayong choice kundi tingnan natin. Opo, tingnan natin. Partial report pa lang naman ito, ay tingnan natin kung anong gagawin both ng ICI at ng Ombudsman na alam naman natin Yes. ay pinilit lang na maging ombudsman at walang ginawa kundi unang-una binanatan si VP Sara. Ang dami-daming dapat imbestigahan. Binanatan yung pinalitan niya na Opo. Associate Justice. Opo. Bumanat ng bumanat na pinasususpinde si Joel Villanueva. Alam na nating target ng administrasyon na ito, si Joel Villanueva, si Opo. Senator Joel Villanueva. O pinasususpinde, napahiya naman, hindi kasi nag-aral. O yung formally, baka nakalimutan na daw. Paano nakalimutan na? Nasa hukuman. Ha? Paano? masakit. Walang ginawa kundi magpa-presscon. Gusto niyang nakikita sa camera. Napapanood niya yung mukha niya sa YouTube. Yun ba yun? Kuya? Bago, eto namang, ewan ko anong gagawin nitong BRC sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson. Yun. Alam nyo, dyan magaling sa comeback si Ping Lacson. Di ba nung nawaran siya, nagtago, bigla nawala. Sa Bumalik yung warrant, bumalik. Ang pagbabalik. Di ba? Yun na yun. Okay. Ewan ko kung mahahanap kasi hindi naman daw mahirap hanapin Kasi sabi ni dating congressman at dating secretary Mike Defensor Opo. nasa kustodiya lang ng mga Marines at pinoprotektahan ng kanyang mga kabaro sa Philippine Marines. Pero nagpahiwatig daw unequivocally in no uncertain terms na kapag siya ay pinatawag ng kahit anong ahensya na may kinalaman sa investigasyon sa flood control ay dadalo siya at makikipag-participate siya at Ayun. siya ay
magko-cooperate. Yan. Sasama. Talaga. Ayan o. At sabi lamang ni Mike Defensor, all you have to do is magpadala kayo ng imbitasyon o sabpina o whatever you want to call it dun sa commandant ng mga Marines. Ayun. In other words, tell it to the Marines. Parang hindi yata. Yun ang tamang term. Aha. So, ayan na po. Ayan na. Sasabihin na naman ni baka sabihin na naman ni Ping, hindi mahanap. Baka sabihin na naman ni Boying, hindi mahanap. Anak ng teteng, ayun lang naman pala nandoon lang naman pala sa compound ng mga Marines Ay siya. Oo, at sa harap po nitong malaking posibilidad na walang mangyari o compromise na o nagpapatumpik-tumpik na Wala na. itong ICI. Apat itong ombudsman, alam na naman natin yan, it will come as no surprise. Baka magulat pa tayo kung tumino yung investigasyon ng ombudsman, pero bomba labs yun. Ayan. Etong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ay may panawagan. At napakagandang panawagan ito. Ito, bilib ako rito kay Governor Chavit Singson. Opo. Pwede naman siya ay magretiro na, di ba? Siya ay okay na ang kanyang pamumuhay, napakarami niyang negosyo. Maganda yung kanyang mga negosyo. Isa na dito yung GAC. Bumili ako ng GAC na sasakyan. Ay, sasakyan? Sasakyan, China made, maganda. Mura, maganda. GAC? GAC, G-A-C, GAC. Okay. Although, hindi ko alam nung binili ko yun, kanya pala yun. Kasi ang naging presidente ng GAC, classmate ko, si Atty. Albert Arcilla. Binigyan ako ng diskwento, bumili ako. Ang ganda. Wow. Napakaganda. Ano yung automatic? Oo, automatic. Wow. Na parang MPV. Anyway, Opo. pwede naman siyang maritiro, pa-easy-easy na lang siya. Yeah. O pa-chicks-chicks na lang. Ano ba yan? Kayang-kaya pa naman ni Manong, matikas pa. Pero, showbiz lang. siya ay nakikisali pa rin sa mga issues na nagbabaga, na makabuluhan para sa ating bayan. At dito nyo nakikita na talagang siya ay active may pagmamahal sa ating bayan. Sapagkat hindi naman niya kailangan gawin to Tama. Bilyonaryo na siya. Ang dami niyang inaasikasong negosyo. Nandyan yung Metro Walk, nandyan yung Dongfeng, yung GAC, di ba? Ang dami niyang real host. estate, transportation. Kita mo, kung hindi ba naman yan may malasakit sa bayan, gumawa pa siya ng electric jeep. Yes po. Na kanyang binebenta. Siyempre, negosyo naman yan. Hindi naman pwedeng pamigay. Ngunit, no down payment na. No. Zero interest pa. Yan. Di ba? Yun yung Kung hindi magandang matulong balita. yan, pagkatapos, etong kasalukuyang Hindi administrasyon. para pagkakitaan. Hindi. Hindi na niya kailangan sa totoo lang. Tama po. Etong kasalukuyang administrasyon, kakasuhan ka pa. May mamasamain pa. Totoo naman ang sinasabi Opo. ni Governor Singson, at ang panawagan niya yung mga estudyante, yung kabataan. Opo. Nasabi nga ni Rizal, ito, medyo gastado na to. Opo. Na sila ang pag-asa ng bayan. Pero totoo naman sino bang magmamano ng bayan kundi yung mga bata ngayon? At yung mga religious groups, nananawagan siya, samahan nyo ang ICI, magbantay kayo, magmatsyag kayo. Kung may nalalaman kayo, sinabi naman ng ICI, open sila. Kung may nalalaman kayo, ibigay niyong impormasyon sa ICI. Hayaan nyo ang ICI ay gawin ang kanilang trabaho ng independent talaga. At kung may napupuna kayo na labag sa independence ng ICI, ay punahin nyo. At sabi niya, pinaka-importante, huwag kayong magsasawang ipahayag ang inyong saloobin na galit kayo sa korupsyon. Di ba?